umaga sa lahat. Ako nga pala si Bichilin Akap at ngayong umaga ay dadalhin ko kayo sa isang kapanapanabik na paglalakbay tungo sa mundo ng wika. Handa na ba kayo? Kung gayon ay samahan niyo ako at ating tutupasin ang mga makong kasanayan na nagbibigay daan sa atin na makipag-ugnayan, maipahayag ang ating mga damdamin at kalooban at makapagbibigay ng kaalaman. Kaya isipin ninyo ang isang wika bilang isang puno. Ang mga ugat nito ay ang ating mga kaalaman sa gramatika at bokabularyo at ang mga dahon nito, ang mga bunga nito at ang mga sanga nito ay ang anim na makong kasanayan. At ang mga makong kasanayan, ito ang mga sumusunod. Ang pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat, panonood at pananaliksik. Ngayon ay una natin tatalakayin ang pakikinig. Ano nga ba ang pakikinig? Ito ay isa sa mga makong kasanayan na kinasasakutan ng ating sensory pandinig at pag-iisip. Ibig sabihin, sa ating pakikinig, ito ay ginagamitan ng ating tenga at ng ating pag-iisip o ng ating utak. At sa pakikinig, mayroon tayong apat na layunin. Una ay ito ay para malibang, para makapag-nilay-nilay o makapag-isip, makalikom ng impormasyon o mga kaalaman at magsuri. Ang unang layunin ng pakikinig ay ang para malibang. Sa layunin ito ay hindi na kinakailangan ang masusing pakikinig sapagkat ang iyong dahilan lamang o ikaw ay nakikinig lamang upang ikaw ay malibang, ikaw ay maaliw at maging masaya. Tulad ng pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan, kakilala at halimbawa na rin dito ang pakikinig natin sa mga dula sa radyo, sa mga pakikinig ng palabas sa telebisyon at iba pa. Ngayon, ang pangalawang layunin ng pakikinig ay makapag-nilay-nilay o makapag-isip. Sa layunin ito, ikaw ay nakikinig upang makapag-nilay-nilay sa iyong mga sarili at makapag-nilay sa iyong mga karanasan sa buhay. Halimbawa nito ay ang pakikinig sa isang sermon ng pastor o pare. At ang pangatlong layunin ng pakikinig ay magkalat ng mga impormasyon o kaalaman. Sa layunin ito, ibinibigay mo ang iyong buong atensyon ng pakikinig upang iyong matandaan at maunawaan ang kaalaman na ibinabahagi na nagsasalita. At ang panghuling layunin ng pakikinig ay magsuri. Sa layunin ito, ikaw ay nakikinig upang makakuha ng mga impormasyon at sinusuri mo ang iyong mga naririnig upang ito yung maunawaan ng lubusan. At mayroon din tayo mga uri ng pakikinig. Mayroon tayong 6 na uri ng pakikinig. Ito ay informative, pangkasiyahan, critical, pasibo, evaluative at empathic. Ang unang uri ng pakikinig ay informative. Sa uri ito, ikaw ay nakikinig upang makakuha o makakalap ng mga kaalaman, kaisipan at impormasyon. Sa pangalawang uri naman ay ang pangkasiyahan. Sa uri ito, ikaw ay nakikinig upang maaliw at maging masaya. Ibig sabihin, ang iyong pakikinig ay isa lamang pampalipas oras. Nauunawaan na ba?
evaluative. Ibig sabihin dito, inaalisa mo ang mga impormasyon na iyong naririnig kung ito ba ay nakatotohanan at upang ito iyong lubusang maintindihan. Ngayon, pumunta naman tayo sa panghuling uri ng pakikinig at ito ay empathic. Sa uri ito, ikaw ay nakikinig sa mga taong may mga mabigat na suliranin. Halimbawa, nakikinig ka sa iyong kaibigan, matalik na kaibigan na nagbahagi ng kanyang suliranin. Ito ay isang halimbawa na empathic na uri ng pakikinig. At mayroon naman tayo 8 uri ng tagapakinig. Ito ay eager giver, sleeper, tiger, bewildered, frowner, relax, busy bee, at two-eared listener. Ngayon ay ating tatalakayin ang unang uri ng tagapakinig at ito ay eager giver. Kapag sinabi natin, eager giver, ito ay mga uri ng tagapakinig na utang-utang at hindi lang ulitin sa kanilang maririnig o sa nagsasalita. Ngunit kung nauunawaan nila ang kanilang mga naririnig, ito ay isang malaking tanong. Ang pangalawa ay ang sleeper. Sa uri tagapakinig na ito, sila yung mga tagapakinig na habang may nagsasalita sa kanilang harapan, sila ay natutulog lamang. At ang pangatlong uri ng tagapakinig ay tiger. Sila yung mga uri ng tagapakinig na laging nagbibigay ng reaksyon. Naghihintay lamang ng pagkakamali o kamalian na nagsasalita at agad-agad nagbibigay ng kanilang mga reaksyon. At ang pang-apat naman ay bewildered. Kapag sinabi natin bewildered, sila yung mga tagapakinig na kahit anong pilit ay hindi nila maunawaan ang kanilang mga naririnig. Nasubukan niyo na ba ito o naranasan niyo na ba ito na kahit anong pilit niyo na intindihin ang tinuturo ng inyong guro ay hindi pa rin niyo ito maintindihan? Kung naranasan niyo yan, kayo ay isang bewildered na uri ng tagapakinig. Ngayon ay pumunta naman tayo sa panglimang uri ng tagapakinig at ito frowner. Ito ay uri ng tagapakinig na lagi na lang may tanong at pagdududa sa kanilang mga naririnig. At ang pang-anim ay relax. Ang relax, sila yung uri ng tagapakinig na tila walang interes sa pakikinig. Kumbaga, relax na sila. Sila ay nakikinig lamang at wala kang makikita sa kanila o na interes. O hindi mo sila makukuhanan ng tugon o anumang wala kang makikita anumang reaksyon sa kanila. Maging ito man ay positibo o negatibo. Ang kapitong uri ng pakikinig ay busy bee. Ang busy bee, sila yung uri ng tagapakinig na habang may nagsasalita sa harapan, ay abala rin sila sa kanilang mga gawain. Katulad lamang ng makikipagchismisan, pagsiselfone, at iba pang mga gawain habang may nagsasalita sa harapan. At ang panghuling uri ng tagapakinig naman ay two-eared listener. At ito ang uri ng tagapakinig na dapat tularan ng lahat. Bakit kaya? Sapagkat sa two-eared listener, ito sila yung mga tagapakinig na ginagamit hindi lamang ang kanilang mga tenga, kundi pati na rin ang kanilang mga utak. Habang sila ay nakikinig, kanila itong inuunawa upang lubos na maintindihan ang kanilang mga naririnig. Nauunawaan mo ba? Kung gayon ay pumunta naman tayo sa pangalawang makrong kasarian ng pamwika. At ito ang pagsasalita.
lugod-lugod na paraan ng pagbigkas. Mayroon tayo iba't ibang uri ng talumpati. Ito ay ang talumpating lumilibang, talumpating nagpapakatid, talumpating pampasigla, talumpating humihikayat, at talumpating manunuri. Ang una ay ang talumpating lumilibang. Ang talumpating ito ay karaniwang binibigkas kung maririnig natin sa isang pagdiriwang o sa isang salo-salo. At ang talumpati naman na nagpapasigla, ito ang talumpating nagpapapatid. Ito ay binibigkas sa mga panayam. At layunin ito na nagbigay ng mga panibagong kaalaman sa mga tagapakinig. At ang pangatlo namang uri ng talumpati ay ang talumpating pampasigla. Ang talumpating ito ay binibigkas upang pumupukaw na damdamin at isipan ng mga tagapakinig. At ang pang-apat naman ay talumpating humihikayat. Ang talumpating humihikayat, ito ay ang mga naririnig natin sa mga sermon sa simbahan, mga kampanya ng mga kandidato, at ang mga pagtatalo o manananggol sa harap ng hukuman. At ang panghuling talumpati ay ang manunuri. Ang uri ng talumpati kung saan ay kadalasan ginagamit sa talumpating pasasalamat, paghahalog at parangal. At mayroon naman tayo mga uri ng pagsasalita. Ito ay ang memoryado, impromptu, extemporaneous at pagbasa na itinakdang pagsulat. Ang una ay memoryado. Ito ang isang uri ng pagsasalita kung saan sinasaulog ng tagapagsalita ang kanyang sinasabi o tinatalumpati. Ang pangalawa naman ay ang talumpati impromptu kung saan ito ay biglaang talumpati o ang tagapagsalita ay walang kahandaan. At ang extemporaneous naman, ito ang uri ng pagsasalita na kung saan may kahandaang taglay. Ang tagapagsalita ay binibigyan ng sapat na panahon upang siya ay makapag-isip ng kanyang sasasit sa kanyang pagtatalumpati sa pamamagitan ng paggawa ng isang outline. At ang pang-apat na uri ng pagsasalita ay ang pagbasa ng isang itinakdang papel. Sa pagsasalita ito, ang isang mananalumpati ay nagbabasa lang ng kanyang mga ginawang inihandang salita sa mga papel sa pagbigkas nito sa harapan o sa kanyang pagtatalumpati. Ibig sabihin, binabasa niya lang ang kanyang sinasalita. At ngayon, pumunta naman tayo sa mga katangian ng isang mahusay na tagapagsalita. Ang mga mahusay na pagsalita ay may katangian din. At ito ang tinig, tikas, kumpas, at kilos o galaw. Ang una ay ang tinig o tinig. Ang tinig ito ay tumutukoy sa boses na ito ang pangunahing panahing ginagamit ng pagsasalita ang ating tinig. Pangalawa naman ay ang tikas. Ang tikas ito ay tumutukoy sa
ginagamit ito para mas maipahatid niya ng maayos ang mga salitang kanyang nais iparating sa kanyang tagapakinig. At ang pang-apat naman na katangian ng isang mahusay na tagapagsalita ay ang kilos o gawi. Ang kilos o ito ay kinakailangan upang mawala ang kaba ng isang tagapagsalita. At ngayon, at hindi lang kabilang sa talumpati, may iba din kasarian sa pagsasalita. Katulad na lang ng isang pagkikipanayam, pagdedebate, pakikipag-usap, pagkukwento, pagbabalita, pagpulat at sabayang pagbigkas. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng kasanayan sa pagsasalita. Ngayon ay pumunta naman tayo sa pagbasa. Ano nga ba ang pagbasa? Ang pagbasa ito ay ang paglikha o pagkuha o pangangalat ng impormasyon sa mga salitang nalilimbag. At may mga uri tayo ng pagbasa. Ito ay ang mabilisang pagbasa o ito ang tinatawag sa Ingles. Ito ay tinatawag na skimming, na kung saan ay tinitingnan lamang ng mga magbabasa ang mga mahahalagang detalye sa isang libro, sa isang babasahin. At ang pangalawang uri ng pagbasa ay ang pahapyaw na pagbasa o ito yung scanning. Sa oras ng pagbabasa ito ay hindi binabasa ng isang mambabasa ang buong akda, ang buong nilalaman ng isang libro o ng isang babasahin at na hinahanap lamang niya ang tiyak na impormasyon sa isang tiyak na pahina. At ang pangatlong uri na pagbabasa ay ano nga ba? Ito ay ang pagsusuring pagbasa. O sa Ingles, ito ay tinatawag na analytical reading. Ang uri ng pagbasa ito ay ginagamitan na talino at pag-unawa upang iyo maintindihan ang nakapaloob sa isang libro, sa isang babasahin. At ang pang-apat na uri ng pagbasa ay pagpamunang pagbasa o sa Ingles ito ay tinatawag na critical reading. Ito ang pagbasa na kung saan ay ginagamitan natin ng critical na pag-isip upang mas maunawaan natin ang lubusan ang isang babasahin. At ang panglimang naman ay ang tahimik na pagbabasa. Ito ang uri ng pagbabasa na kung saan ang ginagamit lang natin ay ang ating mata at isip. Sa pagbabasa, ibig sabihin, mata lang ang ating pinatatakbo sa pagbabasa o ang ating ginagamit sa pagbabasa. Ngayon, punta tayo sa pang-anim na uri ng pagbabasa. Ito ang pasalitang pagbasa. O sa English, ito ay tinatawag natin oral reading. Dito, sa uri ito ay ginagamitan ng pagbigkas. Ginagamitan natin ang bibig upang mabasa ang isang babasahin. At mayroong 5 dimension sa pagbasa. Una, ito ang pag-unawang literal. Ang pangalawa ay paglalagay ng interpretasyon. Pangatlo ay mapanuri. Pang-apat ay paglalapat o aplikasyon. At ang pang-lima ay pagpapahalaga. At mayroon tayong teorya ng pagbasa. Ito ay ang bottom-up, top-down, at interactive. O kapag sinabi natin bottom-up, ang pag-unawa ay nagsisimula sa teksto o bottom-up hanggang patungo sa bumabasa o ang tinatawag na down. Kaya tinatawag itong bottom-up. Ang pangalawa naman ay ang top-down. Ang
damdamin, kaisipan, at opinyon. Mayroon tayong uri ng pagsulat. Ito ang academic, technical, referential, journalistic, professional, malikha at malikhain. Sa academic, ito ay ginagamitan ng intellectual na kasanayan na naglalayong magpahayag ng mas mataas na kaalaman. Halimbawa, ito ay ang pamanahong papel o halimbawa nito ay ang research papers. Ito ay isang akademikong sulatin. Kapag sinabi naman natin technical, sa uring sulatin ito, ang manunulat ay nagbibigay na direksyon. At ang pangatlo ay ang referential. Dito sa referential, nakatuon sa pinagkukunan o batayan ng pagsulat. Halimbawa ng referential ay ang thesis o dissertation. At ang pang-apat naman na uri ng pagsulat ito ay journalistic. Ito ay ang journalistic ay kadalasang makikita natin sa dyaryo o di kaya sa mga pahayag. Halimbawa nito ay ang ulat ng panahon. Ito ay isang halimbawa ng journalistic. At ang panglima naman ay professional. At ito ang professional, ito ay nakatuon sa isang sulatin na nakatuon sa isang profesyon. At ang panghuli namang uri ng sulatin o pagsusulat ay ang malikhain. Dito ay ginagamitan natin ng ating malikhain kaisipan. Halimbawa na ito ang pagsusulat ng tula, nobela, kanta, at iba pang malikhain o masining na pagsusulat. Naunawaan niyo ba? Ngayon ay meron naman tayong pamamaraan ng pagsulat. Una ay pag-asintaw, ito ay triggering. Pangalawa ay ang pagtitipon o gathering. Ito yung pagtitipon ng mga materials o ng mga kaalaman na yung gagamitin sa iyong pagsulat. Ang pangatlo ay ang paghugis o shaping. O dito, sinimulan mo na gumawa ng isang borador o ng isang outline. At ang pangapat o panghuli ay ang pagbibisa o revising. Dito nagaganap ang pagbabago at muling pagsulat ng iyong akda hanggang sa ito ay maging maabot o hanggang sa maabot ang pinakawasto na pagsulat. At mayroon tayong mga bahagi ng pagsulat. Ito ay ang panimula, katawan at ang konklusyon. Ngayon ay pumunta naman tayo sa panglinang makrong kasanayan. At ito ay ang, ano nga ba ito? Tama, ito ay ang panunood. Ang panunood, ito ay ang proseso ng ating pagmamasid sa mga imahe, sa mga palabas sa telebisyon, at iba pang visual media na ginagamit na natin upang tayo ay upang ating maunawaan, ginagamit natin ang ating pag-iisip upang maunawaan ang ating mga nakikitang imahe, palabas sa telebisyon, at iba pang visual media. At mayroon tayong uri ng panonood. Ito ay diskriminatibo, pangalawa casual o panlibang, ang pangatlo ay ang komprehensibo, ang pang-apat ay critical. Dito sa descriptivo o discriminativo, ito ay ang paggamit ng opinion o prejudice sa pagsusuri. At sa casual o panlibang naman na uri ng panonood, ito ang informal na pamamaraan ng panonood sapagkat tayo ay nanonood lamang upang tayo ay maaliw o at maging masaya at makunan ang kasiyahan sa ating sarili. At ang pangatlo naman ay ang comprehensive na dito ay napapahalagahan natin ang mga
na nakikita o nakukuha natin mula sa ating napapanood. At ang pang-apat naman ay ang kritika. Ngayon, ay pumunta naman tayo sa antas ng mga panood. Mayroon itong antas. Una ay intrapersonal. Pangalawa ay interpersonal. Pangatlo ay pangmasa. Pang-apat ay pangpanglaran at panghuli ay ang pangkultural. Sa unang interpersonal, ito ay pagsasanay sa sarili sa isang pagtatamhan. Sinasanay mo ang iyong sarili sa isang pagtatamhan. Ito ay tinatawag na interpersonal. At ngayon ay pumunta naman tayo sa panghuling makroong kasanayan at ito ay ang pananaliksik. Ano nga ba ang pananaliksik? Ang pananaliksik, ito ay ang pangangalap ng mga bagong impormasyon upang mas mapalawak ang ating kaalaman at magbigay solusyon sa mga pangunahing problema sa iba't ibang larawan. At mayroon tayong mga uri ng pananaliksik. Ito ay ilan sa mga ito ay quantitative pananaliksik o sa Ingles ito ay tinatawag na quantitative research. Pangalawa, quantitative pananaliksik o sa Ingles ay quantitative research. Halong-halong pananaliksik, dokumentaryong pananaliksik, experimental na pananaliksik at survey na pananaliksik. At yung lamang ang anim na mga kasanayan, sana may mga natutunan kayong aral sa ating diskusyon.